Annabel Ovil and family, Di Umandap and family, Dina May Katigan and family, Jermaine Lara Chapin, Amy Cuenca and family, Irene Barrientos, Glim Botil, Lorna Esdigue and family. Para sa Karawan, Shelly Marie Quaresma, Mark Steven Ovil, Arnolfo Biag, Lalaine Artegreño, Marie Babaan, Pia Artregueño, Maricel Alioso, Irene Abarientos, the Harsa family. Para sa mga special intention, Annabel Ovil, Mark Steven Ovil, Lorna Esdigue and family, Mirla Vargas, Bob Davis, Mary Rose Galoniano. Para sa wedding anniversary ni Pepito, pasasalamat naman yung binasa. sa paggaling ni Shena Tipong Arnoco, Andresa Avila, Brenda Davis, Adela Bondo. At para sa mga kaluluwa ni Salomon Mendoza, Benigno Alioso, Edgar Alioso, Wilfredo Vargas, Gemma Vargas, Mark Jonat Panadero, Michael James Panadero, Chester Erickson Panadero, Christian Pado, Claro Valiente, Juana Valiente, Julia Valiente, Luciana Valiente, Janet Valiente, Ramil Valiente, Mark Anthony Valiente. Ngayon ang unang araw ng linggo ng Kwaresma. Sitayo po ang lahat para sa pagbungad ng umiilan. Iboche family, Lucy, Juan, and Susan Ganon. And also the intention of Margaret. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Sinasalamin ng krus na Jesus ang ating paghihirap at mga sakripisyo sa ating pagpupunyagi upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Ipanalangin natin ang isa't isa, ang ating pamilya at komunidad upang mapatagumpayan ang mga tukso. Ipaubaya natin ang lahat sa Diyos na siyang lakas at sandigan natin ating bawat hinaing, suliranin at mga kahinaan natin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid, na sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pasasalamat, pinahahayag din nila ang ginawang pagliligtas ng Diyos. Ang Kwaresma ay panahon ng paggunita sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pag-alagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambayanan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon nang ang kanya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Egyptyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan
at kaapihang dinaranas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupain itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo ay ilalapag sa harap ng altar. Saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ko at tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa inyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpentiente at leong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahid ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Tinatawag tayo ni Apostol Pablo na ilagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Jesus, Jesucristo, na nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipaghahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkapaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sitayo po ang lahat. Ako ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay,
kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Puri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob na 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng dyablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalayan ka nila, ngunit hindi ka matisod sa bato, upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsilpo po ang lahat. So nandito na tayo sa panahon ng Kwaresma. Kwaresma 40 ng Kwaresma. 40 days of preparation doon sa glorious resurrection. So 40 days, very symbolical, di ba? Ilang araw ang si Jesus pumunta sa ilang, nag-fasting 40 days. At yung Moses, bago ibinigay yung batas, 40 days din. That's why may kasabihan na tayo, life begins at 40. So 2 years old ka pa. Okay, so ibig sabihin ng after 40 days, new life. Diba 40 days na paghanda, after 40 days, resurrection, bagong buhay. Okay? So, ito palang Lent ay paghahanda para magkamit tayo ng bagong buhay. So, ang purpose pala ng Lent, hindi lang liturgical, sana may mabago din sa atin. May meron ng transformation, may conversion din para after that, tuloy-tuloy yung ating pagbabago. Hindi lang nag-Lent tayo, nag-fasting, prayer, pero after that, wala namang nangyari. Wala. Marisol pa rin. So, dapat merong pangkunting pagbabago. Maritis pa rin. Kasi ang pagbabago pala, ito yung pagpupuri sa Panginoon. That's why this season of Lent, tayo po'y pinalalahanan yung tatlong i-practice natin. Diba? Yung prayer, fasting, almsgiving. The prayer, yung ating relationship with the Lord. So in the season of Lent, sana we spend more time in prayer. Bigyan nating panahon si Lord. Before, maraming panahon sa Facebook, Sa YouTube. Sa Ngayon, YouTube. limit na lang. We give more time with the Lord. Para humingi tayo, Lord, sa bigyan tayo ng lakas to change ourselves. Yung fasting, nagpaalala sa atin to
to liberate ourselves sa makamundong bagay. That's why the more we fast, the more tayo na-purify, the more tayo maging malaya pag nag-ayuno tayo. Ang ayuno kasi ibig sabihin na nabubuhay pala tayo pag wala yung material na bagay. Diba sa Jesus sabi nga, ang hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, hindi lang tayo nabubuhay sa material na bagay. Yung iba as in wala ng kabuhay-buhay, pag wala ng pera, wala ng material na bagay, walang kabuhay-buhay, yung iba, pag wala ng jowa. Jowa Ang talaga. buhay natin, walang iba, kay Lord lamang. Yun ang ibig sabihin, marunong tayong mag-detach sa mundo, sa mundo, Yes. yung buhay natin sa ang Panginoon. Yun ang fasting. Okay? So, yung almsgiving naman, yung duty natin sa kapwa. Kasi tayo ay katawan ni Kristo. Meron tayong responsibilidad, no? Our duty to take care also to our brothers and sisters. No? Hindi lang yun magbigay ka ng limos, tapos na. Pero may duty ka. That's why yung fasting nga, di ba pag nag-fasting tayo, feel natin gutom na gutom, at ma-realize mo, yung pala hirap pala magutom. Ano? So na-realize mo yung mga tao, walang pagkain, nafe-feel mo ang na-feel nila. So ngayon, maging compassionate ka na. Maintindihan mo na sila. Bakit pala ganyan ang buhay nila? Bakit sometimes doon sa daan, nag-snatch ganon? Dahil pala sa wala nang makain. So naging compassionate at tumulong ka na sa kanila para mabago din sila. So hindi lang nag-fasting ka, okay nag-fasting, pero wala ka nang pakialam sa mundo. That's why na-feel natin kung ano parang kahirap, in empty, in poverty, para maintindihan mo yung iba. Na bakit ganon? At dahil naintindihan mo, tutulong ka sa kanila. So yun ang tatlo in the season of Lent. Ano yung tatlo? Prayer, fasting, almsgiving. That's why, ang gospel ngayon, si Lord mismo, di ba, pumunta sa ilang. Saan pumunta sa ilang? Saan? Malapit sa Yaumati ito. Malapit sa iyo, Mati. Okay, sa Jordan. Di ba? 40 days. 40 days siya nandun. At alam ng Diablo, kasi 40 days, walang kinain. Imagine, hindi kumain 40 days. I'm sure nakita ng Diablo, gutom na gutom. Tayo nga, isang araw lang, nag-wild na. Oo, hindi na kaya. 40 days. Di ba? 40 days, gutom na gutom. Ito na yung opportunity ni Satanas. At alam nyo, ang purpose ko na gigibain ni Satanas, yung ating pagkakilanlan, yung ating identity. Sabi niya, tayo ay naging anak ng Diyos. Di ba? Yun ang sisirain ni Satanas, yung identity mo bilang anak ng Diyos. Di ba? Sabi ni Satanas, sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw. Di ba? Doon yung binyag. Alam naman natin na may boses nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. This is my beloved son. The transfiguration, ganon din. This is my beloved son. Yun ang identity ni Jesus. Mahal, pinakamamahal siya ay beloved son. At ito nga, ang sinisira ng Diablo, yung kanyang identity. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Kung hindi sigurado ang Panginoon yung kanyang identity, baka sabihin niya, sige nga, subukan ko nga. Kung anak ba talaga ako ng Lord, gagawin ko to yung bato na ito na maging tinapay. Pero, sigurado siya sa kanyang identity. That's why, yung kalakasan ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Na anong sagot niya? Sabi dito, nasusulat. Ibig sabihin, yung scripture, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao. Okay. So, sigurado siya sa identity niya. At ito yung hamon sa atin, na tayo din ay anak ng Diyos. Yun ang identity natin. Yung identity natin, hindi nakasalalay sa material na bagay, sa kayamanan mo, kung meron kang pera, maski wala, ikaw pa rin ay anak ng Diyos. Hindi nawawala yan. Maski wala ka na, anak ka pa rin ng Diyos. Amen. Tingnan mo mga katabi mo. Anak ka ng Diyos. Pero anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, anak kami ng Diyos. Diba? Maski walang pera, smile pa rin. Diba?
sa pag-anak ng Diyos, Kahit wala akong pera. Wala na, nakasmile dahil nagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. So yun ang anak ng Diyos. Hindi nataranta. Anak ng Diyos. Maski may problema na. Yes. Pagkabukas sa tawag ng bangko, tawa pa rin. Dahil hindi ka Utang ng bangko. hindi ka papabayaan ni Lord. Kung malapit ng contract, i-recontract kayo ni Ma'am, ni Sir. Nagtitiwala pa rin. Dahil anak, yun ang identity mo. Hindi ka pabayaan ni Lord. Bago sabihin, bakit yung buhay ko? Parang nakalimutan, baka nakalimutan si Lord sa akin, hindi ka pababayaan ni Lord. You know, sometimes, yung mga pangyayari sa atin, nililid lang tayo, baka makahanap ng mabuting amo. Diba? Maraming story. You know, Father, yung una, Father, ganito yung amo ko. Ang hirap-hirap talaga, Father. Pero ngayon daw, yung amo niya, feeling na daw niya, siya na yung amo. Oh, bait na bait daw. Okay, so, sometimes, huwag mong sabihin na sa mga pagsusubok, may trials, pinabayaan ka ni Lord. Hindi. Yung identity natin, tayo ay beloved children of God. Amen. Yan ang, kusong pag nawala na yung identity mo, masisira ka na. Ititem mo na si Lord. Sige nga, gawin ko to. Kung mahal talaga ako ni Lord, sige nga. Huwag mong item yung Panginoon. Diba? Yun ang pangatlo. Diba? Sabi nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat, sasaluhin ka ng mga anghel. Kung hindi siya sigurado sa kanyang identity, baka sabihin na siya, sige nga, patalon nga ako, titingnan ko. Pero alam niya yung identity niya. Hindi sa kayamanan, kung walang meron man or wala, be sure na ikaw ay anak ng Diyos. Yung ating identity hindi nakasalalay sa material na bagay. Masking walang-wala ka, mahal ka pa rin na Lord. So ang punto dito sa Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus, siya ay nagtitiwala sa kanyang Ama. Doon niya lahat ng tiwala ibinigay niya, hindi sa tao. Yung pangalawang temptation, di ba? Ipinakita ang lahat, yung mundo. Sabi nga, sa sagli, ipinakita niya, ibibigay ko sa iyo, magiging iyo. If you worship me, ibigay ko to sa lahat. Diba, walang-wala na si Lord, gutom na gutom. Pero, kung tayo kayo yun, sabi ng Diablo, ibigay ko sa lahat sa iyo. Tapos may utang ka, marami. I-grab mo na yun. Lord, ito nagsagot. Pero, tinitest. Ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ay kay Lord lamang. Hindi sa material. Masking walang-wala ka, huwag mong tatalikuran si Lord. Masking walang-wala ka, huwag mong tatalikuran ang iyong simbahan. Amen. Doon ako sa kapila kasi para mabait sila, nagpapautang. Koy. Masking walang-wala. Nagpapautang. Doon ako doon, sabi ng pastor, may programa, pautang. Masking walang-wala ka, huwag mong iiwanan ang iyong simbahan. Huwag mong iwanan pananampalataya. Di ba ngayon, nag-prepare na yung mga, politician, Yes. Maski Katoliko, pero para lang manalo. Napupasok na kung anong mga sekta doon, kung anong sekta papasukan. Iniisip na parang tinitrain na lang yung kanilang pananampalataya. Okay? So kung tayo kumita, dapat kay Lord, hindi natin iiwanan si Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong iiwanan ang iyong simbahan. Huwag mo ring iiwanan yung simbahan. Kasi tayo ay katawan ni Kristo. Diba? Bilang katawan ni Kristo, kasi wala makapasok sa langit na mag-isa, papasok tayo katawan ni Kristo. Pag iwanan mo yung simbahan, iwan ko kung anong papasukan. Huwag mong iwanan ang katawan ni Kristo. Okay? So, at dito nga, itong kapangyarihan, ang pangalan ng Panginoon, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. That's why hindi nabibigo sa Jesus. Muling pagkabuhay. He suffered, may crucifixion, hindi nabibigo. May muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan. Hindi na bibiguin tayo ng Panginoon pag ikaw ay nananalig sa Kanya. Anong problema mo, pagsubok, pagtiwala ka kay Lord. Maybe yung solusyon ay hindi na sa isip mo, iba ang gusto ni Lord na solusyon para sa iyo. Akala kasi natin,
pag yung solusyon ay hindi according sa na gusto natin, parang hindi ako dininig ni Lord. Pero dinay ka ni Lord, iba lang yung gusto mo. Yes. Sabi ni Lord, anak, ito yung anak, sundin mo. Pero hindi mo nakita yun kasi ang gusto mo, siya lang talaga, siya ang mahal ko. May asawa na yun eh. Pero binigay May ni asawa Lord. pa talaga. Binigay na si Lord. Pero wala, gusto mo talaga sa'yo. May binigay na si Lord para sa'yo. Ito yung amo mo. Ito yung lugar, puntahan mo. Pero gusto mo yung sa'yo. Hindi ka nakikinig. Okay? Sabi nga dito, hindi mabibigo ang sinumang nananalig. Pag nananalig sa kanyang pamamaraan. Okay? So, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay? So, maganda rin itong unang pagbasa. Ito ay nire-recall nila yung kanilang experience doon sa Egypt. Diba? Sabi dito sa unang pagbasa, sila'y maliit na clan pumunta sa Egypt at doon dumami sila. Sa sobrang dami, natakot ang mga Egyptian, pinahirapan sila, forced labor. At dahil nananalangin sila, pinahirapan sila, pinalaya sila sa pamamagitan ni Moises from Egypt to the Promised Land. Yes. So doon na sa Promised Land, naging malaya sila, nagtatanim naman, marami silang ani. So ito yung instruction na yung ani nyo, pasalamat yan kay Lord, pag pumunta ka sa templo, yung basket mo, dalhin mo, at recall kung paano kayo pinalaya, yung mga ninuno nyo, paano kayo pinalaya ni Yahweh. Okay? So yung ibig sabihin, during offertory daw, o habang nag-offer sila, yun ang sasabihin, Lord, salamat, ikaw yung aming kalayaan. Okay? Na ibig sabihin, ang tunay na kalayaan natin, ang Panginoon. Hindi tayo maging malaya kung malayo tayo sa Panginoon. Okay? Yun ang tunay na kalayaan. Wala kang Panginoon, feeling mo malaya ka, you can do what you want. Or sometimes, di ba? Sobrang itong malaya ang ginagawa nila. Pero hindi ka malaya. Ibig sabihin, lalo kang nabilanggo sa kasalanan, sa kadiliman. Ang tunay na kalayaan, liwanag kay Kristo lamang. Okay? Amen. So, itong ibig sabihin na ibigay ang buhay natin sa Kanya, doon tayo magtitiwala sa Panginoon. So, sa ating banal Eucharistia, humingi tayo ng grasya sa Panginoon na yung puso natin naway nakafocus kay Lord. Doon ibigay natin yung tiwala. Sa ating paglalakbay bilang migrante, maraming mga experience natin. No? Problema, family, sa trabaho, sa community, sarili, relationship. Pero sabi dito, doon tayo magtiwala kay Lord. Alam ni Lord yung mga paghihirap natin. Siya yung sumbungan natin. Dahil siya yung lakas natin. Amen. Amen. Pagsitayo ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya sa lahat. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Sa Espiritu Santo, ipinganak ni Santa Maria Virgen, pinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, umakyat sa langit, naluglo sa kanan ng Ama ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. At doon namumuhay, dito nanghuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus, na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko, sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig, upang gamitin nila ang kaba ng bayan,
Sa mga programang kapakipanginabang sa mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa nilang piliin ng tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso at pangamba. Patuloy mo kaming ipagsanggalang at patubayan upang makapamuhay kaming banal at naayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sipo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pangpalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pangpaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga magse-celebrate po ng birthday from March, wedding anniversary. March, birthday, wedding anniversary. Punta sa harap for the blessing. Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang, naging instrumento na magkaroon kami ng buhay. Salamat sa biyaya ng pag-iisang dibdib at sa pamilyang ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa buwag ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan at ilayo mo sila sa lahat ng masama. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pamumuhay bilang tagasunod sa iyong kaharian. Basbasan mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay, naway ang pagkakaisa, pagmamahalan at kasaganaan ay maghari nawa sa kanilang pamilya. Panginoon, magpadala ka ng mabubuti at tapat na kaibigan para sila ay gabayan sa panahon na kailangan nilang kaagapay sa kanilang pamumuhay bilang migrante. Salamat, Panginoon, na sila naging bahagi sa aming komunidad. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang patuloy sila sa pagsunod sa iyong kalooban at ikaw lagi ang aming papurihan. Bigyan mo kami ng lakas at tiwala sa aming sarili na hindi kami manghina sa pagharap sa aming mga suliranin dahil kami naniniwala na sa iyo lamang ang aming tagumpay at kasaganaan. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Yung chaplaincy, may gumawa din ng guide for our Station of the Cross. Maski sa bahay, pag Tuesday or Friday, yung mga days for devotion ng Station of the Cross, hindi kayo mag-pray. $5 lang to para meron kayo magamit sa pag-week. So, Uunahin natin gagawin. Ang una natin gagawin ay ang tatayo ang mga bagong bagong dating nag-join sa ating misa ngayon. Okay tayo para ma-welcome kayo natin. Yan.
Welcome. Yes. So, sana babalik-balik kayo dito every second Sunday of the month. At saka, meron tayong event dito, mga 3 times a year, tinatawag naming tagpuan. Explain ko mamaya yan sa inyo. So, welcome. Another round of applause para na alam natin saan kayo. Kayo po ay pangalan at saka first name lang at saka saan po sa Pilipinas. Sige, go. Whitney. Hello po, good morning. Ako nga pala si Lori Lee Umandap na taga San Nicolas, Batangas, malapit sa Taal Volcano. Yes, yan. Kaya siya lumipat dito dahil pupuputok. Tina po from Davao. Davao! Happy! Andressa from Baybay Leyte. Si Pal. Ano po ang first name? Maribig. Maribig, sa Bohol, Bujol. Okay. Oo. Rochelle Leon po from Gumaca, Quezon. From Quezon. Alma Villargo po ng Negros Oriental. Wala na? No more? Okay. Shari. Siya po yung tunay na Kwaresma. Siya po yung apelido. Sit down. Thank you so much. So, welcome. And ang next natin na papakilala ay ang mga brothers. Kasi may mga bago. Ako po si Brother Dennis. Okay? Tapos, nasa likod po ay si Brother Emong or Edmond. Yan. Siya po yung community director namin sa St. Joseph College. Hindi po kami nakatira dito. Doon po kami sa St. Joseph, sa St. Joseph College. Katabi ni Melanie. Okay. Katabi ni Melanie. Katabi namin ni Melanie. Okay. Okay. And then, also helping us is, is Nikki. She is our youth minister. Okay? So, Nikki yan. Dito po sa lugar na to, meron po ditong kaluluwa every day, every night. Dito po yung pangalan niya, si Felix. Tagabantay. Tagabantay dito. Okay? So dito po ay Lasalle Youth Center. Ayan ay Brother's House. Okay? Brother's House. Welcome din kayo dyan on the special. But usually dito tayo, every morning, before the Mass, may kape at saka minsan. Wala lang itlog ngayon kasi si Nikki pumunta ng airport yata kahapon. Wala siyang mabaling eggs. So, mahal yata yung eggs dun sa airport. Diba? Okay. So, the second thing we will do is at the end of this Mass, we will have the Way of the Cross. Okay? Tingnan natin ito. Yan. Ito, Way of the Cross. Pwede rin natin idasal ito mamaya. Okay? Pero isa lang kopya natin, so medyo marami kayo. May $5 pala ang ito para makatulong kayo. So, pwede natin ito idasal para meaningful sa atin yung Way of the Cross. At the end, she is not Tagalog, but she joins us here. Yeah. Okay, Mass. It's a Palm Sunday. 13. Palm Sunday siya. So, yan yung start ng Holy Week for us. May mga palms na dadalhin dito. So, hindi nyo na kailangan magdala. Pero kung may dala kayo, okay lang na dadalhin nyo rin. Okay? Linggo ng Palaspas. Ang misa talaga natin is 10:15. That's why Father started at 10:15. 10 o'clock, we're all here getting ready for that. And then, we will have a reflection after that Mass. May konting quiet time, sharing, ganyan. Si Brother Paulo, I think, ang nag-prepare nito. Tapos, may simple lunch kaming i-prepare. Pero kung gusto niyo magdala ng pagkain, pwede din. Si Madam Damin, Shali, ngayon mag-birthday siya sa 14. So, nagpapakain siya ng konti dito ng pancit. Yan. So, huwag muna kayo kumain ng pancit kasi magdadasal muna tayo na. Pero kung nagmamadali kayo, daan kayo doon. So, tapos, may food to share. And lastly, our idea of the next tagpuan is July 1. Is that correct? That is a statutory holiday. I think it's a Wednesday. Yeah. So, 2 beses tayo, may 2 pa tayo this year. May mga pa-preview po tayo usually pag mga ganyan. So, punta kayo kung araw po yun. Anything else? I think that's all. So, of course,
We have Father here. Maybe Father can introduce yourself to the ones who are new. Ang trabaho. Bakit siya yung palagi dito every Wednesday? Every Sunday na may misa tayo dito. Okay, si Father Jay Flandes, SBD, Society of the Divine Word. So, palagi nandito dahil ako po yung chaplain sa Filipino migrants. So, wala kong parish. Yung parish ko ay sumsoy. Wala simbahan, pero yun, papunta sa mga Filipino community to visit sa pag-weekdays, sa prison, or sa hospital, binibisita yung ating mga kababayan. At inumpisa din namin doon sa Central yung street evangelization. Patagal na yon kasi karamihan sa ating mga kababayan hindi na nagsisimba, nandun na lang sa park. So nilalapitan namin, sometimes may sharing, catechesis, at sana at least magsimba din sila. So yan ang mission din. That's why I talk with the Lasal Brothers kung pwede ma-extend yung mission din na yung chaplaincy with the Lasal. That's why meron tayong mass. At tayo later on, magmi-mission din to reach out maraming ating kababayan na hindi na nagsisimba. No? So sana akayin din natin sila, ibalik natin sila kay Lord. Amen. Okay. Yeah, thank you. Salamat, Father. Thank you, Father. Okay, magsimbayo. At yung mga hindi pa nakatanggap pala ng ashes last Wednesday, meron tayong imposition ng ashes during recessional song. Habang kinakanta yung recessional song. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, ipagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malayang makapaglingkod sila sa iyo at panatilihin mo sila sa pagkupkup mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong malaya. Salamat sa Diyos.